OMG! Oh my gosh! Mas mahal pa ngayon ang mga produktong petrolyo kaysa alak? Pilipinas, paano na? Ang ipinampritong mantika sa Unli Chicken Wings business ni Henry, madalas daw hingin ng kaibigan niyang si Ed. Yesterday po, nakakuha siya ng 17 liters po sa akin. Ang importante, hindi siya namumuo. Pero hindi ito i-recycle ni Ed para muling ipamprito. Sa halip, ibinilad niya sa loob ng 1 linggo para bumabaraw ang mga sumama ritong lata. Sunod na sinala ni Ed ang mantika sa tinatawag niyang oil filtration system at saka inihalo sa nabili niyang diesel. Sa ngayon, meron siyang 1,000 pesos na diesel. May halo na rin siya na used cooking oil. So dadagdagan na lang natin ngayon. Ang ipinamprito kasi ng manok na mantika ang inihahalo ni Ed pamparami sa gasolina ng kanyang sasakyan. Base sa pagre-research ko, yung diesel engine, ang fuel talaga niyan is peanut oil. Why not ngayon na pwedeng mantika din? Tapos kung isalin yung used cooking oil, try natin panda rin. Yun, andar siya. Ito nga raw ang discarding ginagawa ng electrical engineer ding si Ed para makatipid sa gasolina sa loob na ng 2 taon. Let's say nagpakarga ako ng 20 liters ng crudo, so pwede ako magsali ng 10 liters of used cooking oil. So imagine kung 78 pesos ng crudo ngayon, so magkano ang 10 liters na matitipid ko? 780 pesos. Sa mahigit 2 years ko nang ginagawa itong klaseng paglalagay ng used cooking oil dito sa aking sasakyan. So far, wala naman ako napansin na pagbabago. Marami rin nagtatanong sa akin, paano ba yan pagka sinalin mo mantika na galing sa daing? Same pa rin ang amoy. Paano gumagana? Because itolerant naman talaga ang diesel engine. Kaya lang nga, over the long run, hindi natin alam ang mangyayari. Pag madumi ang diesel fuel, pwedeng magbara ang mga injectors. Kung masama ang viscosity, affected rin yung performance ng makina. Bagamat kalahati ang natipid niya sa gastos sa gasolina, si Ed kumambyo sa mga may planong susubok sa ganitong eksperimento. Hindi ko nire-recommend na gawin nyo kaagad ito. Maaring sa sasakyan ko, gumana yung ginawa ko, pero sa inyo, baka makasira. Marami nga ngayon napapa-OMG o oh my gas sa mga malagintong presyo ng mga produktong petrolyo. Mula kasi nung nagpalit ang taon, halos 30 pesos na ang iniharurot ng presyo nito kada litro. Ang iba sa nagpapakarga, bumibili na ng wholesale. Ang ibang kapos sa budget, sinusulit ang bawat patak. May ilan, niyuyug-yug pa ang tangke ng kanilang sasakyan sa paniniwalang mas masisiksik ang gas. Hindi makatarungan eh. Sana, tigil na to. Kawawa yung mga commuters. Hindi pa naman nagtaas ang sahod. Kaya ang iba, nagkakasya sa pagbili ng mga patingi-tingi na nakalagay sa basyo ng soft drinks. Ang gas namin hindi naaabot sa malaking gasoline station. Legal yun kasi anytime yan pwedeng sumabog, pwedeng masunog. Wala silang permit. Ang sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo, hindi na raw sana problema ni Nanay Josephine ng Molo sa Iloilo. Habang hinuhukay kasi ang kanilang Pozo Negro nitong Enero, napansin nilang sa tubig tila may nakahalong krudo. Nag-amoy yung kurudo. Patuloy namin hasta yung nag-5 feet ang lalim. May lumabas yung ng kurudo. Dito nila mas nilaliman pa ang hukay hanggang nakaipon sila ng 6 na litro na pinaniniwalaan nilang petrolyo. Agad nila itong sinindihan ng posporo. Yun, umapoy sir. Sabi ko, langis talaga. Kinukuha yung asawa ko sa balde. Ginugas ito sa spare parts sa mga salakyan. Siling ko kung ibaligya ta, pwede ayan makwarta na. Pero dahil gumapang din ang takot sa kanilang barangay na posible rin itong pagmula ng sunog ang Pozo Negro ni Nanay Josephine, agad nilang pinasimentohan. Kasi masunog kami sa kurudo na yan.
Pero ayon sa City Environment and Natural Resources Office ng Molo sa Iloilo, malabo raw na may deposito ng langis sa lugar ni Nanay Josephine. Maraming haka-aka na sabi na dati daw kasi meron ditong repair shop ng mga waterboat passing through this Bachano River. Gusto ko gani, sir, nga pa-check concept ini siya. Para makasigurong wala ng tagas sa kanilang Poso Negro, muli itong binuksan ang makawani ng Senro. May tumatagas pa rin kaya ritong gasolina? Pagbukas, tumambad ang tubig sa Poso Negro na may halo pa ring langis. Kung gagamitin nila ito, baka magkaroon tayo ng gas sa loob ng chamber. Dapat naka-seal siya. Ipa-back ko na lang ang kabila para mapluringan si Dani. Kaya para makasiguro, inirekomenda nilang permanente na itong isara. Bawal muna ang excavation within the perimeter of this area. Kasi nga baka meron na nang mag-excavate not until na talagang malocate na namin kung saan talaga yung source. Dito sa Tanawan sa Batangas, ang presyo ng krudo, hindi problema ng part-time electrician ding si RJ. Ang kanya kasing sasakyan, pinapatakbo ng solar panel na china-charge gamit ang enerhiya mula sa araw. Tipid na sa gas, environment-friendly pa. Wala kasi itong inilalabas na usok. Nung unang ginagamit ko sa pagde-deliver ko ng bigas ay yung aking nabiling owner type Jeep. Lumang modelo na kaya lagi sira. Yung kinikita ko sa pagbibigas ay napupunta na lang sa maintenance. Naisipan ko po na gumawa ng isang sasakyan na eco-friendly po. Ibinibilad lang ito sa araw ni RJ sa loob ng 2 hanggang 3 oras at kaya na nitong humarurot ng halos buong araw. Ang kanyang solar-powered trike, binili niya sa kanyang kaibigang si Eric sa halagang 50,000 pesos. Yung iba naiinggit na hindi ako apektado ng pagtaas ng gasolina. Ito ay isang pangdaigdigang problema. Nagkaroon tayo ng sudden surge ng demand ng enerhiya pero ang supply ay hindi makakope up. Ang mga usual producers natin like Iran and Venezuela ay meron sanctions so hindi rin umaabot sa market. At nakomplika pa lalo itong nagkaroon ng Russia-Ukraine war dahil apektuhan ang supply sa Europe. Mismo yung Department of Energy at mismo yung pamahalaan ay sinasabi na nila sa ngayon na sila ay nakatali doon sa batas ng Old Regulation Law. Kaya ibasura itong batas na ito. Yung mga maliliit na mga new players ay kontrolado ng Big Three. Kaya kontrolado yung price. Ibalik sa kontrol ng gobyerno. May ilang nagsasabi na 50 taon mula ngayon, posibleng maubos na ang supply ng petrolyo sa buong mundo. Kaya ngayon pa lang, para hindi tayo mapag-iwanan, mag-isip na ng mga paraan na mas kaaya-aya rin sa kalikasan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.